Vida, DOJ. Ano hong ginagawa ho ninyo ngayon? Kasi hindi ho kaya ang problema dito dahil mali po may mga narinig po natin sa DPWH na may mga wrong coordinates. Pina-check po sa NBI teams natin, AFP, PNP. Wala yung project pero move lang pala ng 1 to 2 kilometers away doon sa actual site na sinasabing dapat kasi MIPS coordinates pala yon, hindi talaga actual coordinates. Meron po ba kayong ginagawang counter-checking also, not just relying sa ICI, kundi mismong mga tao to make sure? Kasi nga naman po, marami ho tayong kakasuhan, marami ho tayong bibigyan ng warrant of arrest. What have you been doing so far dito po sa DOJ to make sure po na pabibigyan po ng hustisya ang lahat? Maraming salamat po, Senator. Sa kasalukuyan po, 14 po yung projects na identified na ng Department of Justice sa pamamagitan po ng pagkalap ng iba't ibang pirasong ebidensya, pirasong ebidensya. Kaya po ito po yung nakasalang na. 14 po na projects na sa amin pong, kami po ay kumbinsido na ghost projects. Ito po ay hinugot dun sa unang listahan po na 421. Dun sa iba po na 421 projects, hindi pa po kami kumbinsido na ghost projects sila at patuloy po kami nagkakalap ng iba't ibang ebidensya para masigurado siyang ghost project. Pero sa kasalukuyan po, tulad po yung sa 14 na yun po, yung 2 po nun, kasalang na po sa Sandigan Bayan. Yung, so 14, 2. Yung 12, nakasalang po yung, sa isa pong batch, yung involved po yung Sims Construction Trading, may 3 kaso din po yun. Nakagayak na po na maglabas ang DOJ ng resolution para ipasa sa Office of the Ombudsman para timbangin kung ito'y aaproba ng Office of the Ombudsman. Sumunod po, may 6 na project din po na involve po ang Wawaw Construction at Top Notch Catalyst Builders na ito rin po ay tinuturing naming ghost projects. Ito po ay nakasalang pa ho sa PI, preliminary investigation. Tapos may 3 pa hong high value cases na involving ang kinaso naman po na nakasalang na PI ay plunder po. Para po sa kaalaman ng lahat, ang PI po ay preliminary investigation. Ito po yung proseso bago po magsampa ng information ang Office of the Ombudsman sa korte, either sa Sandigan Bayan o di kaya ay sa Regional Trial Court. Mr. Secretary, so naka-PI yung iba kaya wala pa mga warrant of arrest, pero are we expecting or are we going to expect na may mga warrants of arrest ilalabas soon to some officials pretty soon at talaga ito ay final na po na talagang napatunayan na ito ay mga ghost projects, Mr. Secretary? Mr. Senator, opo, umaasa po kami. Tulad po ng mga una-ho namin pahayag, ang paglalabas po ng arrest warrant ay isang judicial function. So ayaw po namin pangunahan ng korte ang Sandigan Bayan, pero kami po ay kumbinsido na pag nagsalang po kami ng information na inapruba ni Ombudsman, ito po ay makakatindig sa pag-aaral ng husgado para po ma-issuehan ng arrest warrant. Thank you. Let me I am not a Filipino for nothing. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country.